kaluluwa. Maligayang pagbabalik kaibigan. Ako ang ligaw na kaluluwa. At para sa kwento natin ngayong araw, malalaman natin kung bakit dapat tayo mag-ingat sa mga nire-replyan natin na unknown number. Kaya halina, lumapit ka. May ikukwento ako sa'yo. Natanggap ko ang unang mensahe 3 araw na ang nakalipas. Nasa break ako sa trabaho nang tumunog ang telepono ko sa bulsa. Sa una, halos hindi ko ito pinansin. Akala ko isa na namang spam o automated notification. Sobrang nang dumadami ang mga ganitong mensahe. Pero na-curious ako at tinignan ko ang screen. Agad ko napansin na kakaiba ang nakita ko. Walang number na nakalagay. Walang pangalan ng contact. Isang blankong screen lang kung saan dapat nakalagay ang sender. Sa ilalim nito, isang maikling mensahe na simple ngunit nakakatakot sa kabanggitang kababalaghan. Tagu-taguan tayo? Napakislot ako. Sandali ako nag-iisip kung prank lang ito o glitch sa telepono. Baka nagkamali lang ng number ang kaibigan nila. Hindi rin iyon bihira. Napangiti ako at sumagot ng maayos. Sa tingin ko, mali ang number mo. Hindi ko alam kung sinong tinetext mo pero wala sila dito. Ibinalik ko ang telepono sa bulsa at tinapos ang break. Nais ko na lang kalimutan ang kakaibang mensahe. Pero habang nag-iimpake na ako para umuwi, may bagong mensahe na naman. Nang lumingon ako sa screen, nanginginig ang tiyan ko. Parehong blanko ang sender. Walang number, walang pangalan. Ang mensahe, tagu-taguan tayo. Ang mga tuldok sa dulo ay nakakainis. Gusto ko na itong tapusin, kaya sumagot ako ng mas masungit. Gaya ng sinabi ko kanina, sa tingin ko mali ang number mo na tinetext. Sino ka ba? Sino bang gusto mong i-text? Nagantay ako, nakatitig sa screen. Pagkalipas ng ilang segundo, may lumabas na tugon. Ikaw. Tagu-taguan tayo. Sawa na ako. Halos sumabog na ang pasensya ko. Sino man ito, hindi siya interesado ipaliwanag ang sarili niya. Pinili kong tapusin na lang. Kahit wala itong number, may option pa rin sa thread para i-block ito. Pinindot ko agad. Biglang nawala ang mensahe. Nabawasan ang kaba ko at umalis na sa trabaho papunta sa motor. Habang nagmamaneho, may notification ulit. Hindi ko na tinignan. Ginamit ko ang text-to-speech ng phone ko. Si Mike, ang roommate ko. Tinatanong niya kung pwede ba akong bumili ng beer papunta sa bahay. Ubos na raw ang beer na natira. Napabuntong hininga ako. Lagi na lang ako ang bumibili ng beer. Pero pagkatapos ng araw na iyon, gusto ko rin ng inumin. Nag-text ako pabalik. Ako na lang muna ang bumili ngayon. Pero kung lagi mong uubusin lahat ng beer natin, ikaw na lang bumili sa susunod. Huminto ako sa gasolinahan malapit sa apartment, kumuha ng isang case ng beer at bumalik sa motor. Pag-upo ko, nag-notify ulit ang telepono. Akala ko si Mike na naman, pero nang basahin ng text-to-speech, nalinawan ako. Taguan, inom tayo. Ngayon, naintindihan ko. Tumawag agad ako kay Mike. Sumagot siya pagkaraan ng ilang ring. Halatang matamlay. "Oh pre, kumusta? Nakuha mo ba ang beer?" "Oo," sagot ko. "Naglalaro ka ba? Paano mo binapadala yung mga mensaheng iyon? Kapag tinatawagan kita, nakikita ko ang number mo. Pero yung mga texts na yon, wala. Anong app yan? At bakit? Hindi pa ako umuuwi. Hindi ako bata para makipagtago-taguan sa'yo. Yung huling text mo halatang halata na may kakaiba rito." Tahimik siya sa kabilang linya. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako nagpadala ng mga texts na yan. Sino ang gustong makipagtago-taguan sa'yo? Umuwi ka na lang pre. Nawawala na ang buzz ko." Binaba niya ang tawag. Umupo ako sa motor, nanginginig ng inis. Kung hindi si Mike, sino ang nagpadala? Mas matagal pa ang biyahe pa uwi. Parang mas malalang dilim ang bawat anino, bawat lumalagpas na kotse. Pagpasok ko sa apartment, halos hindi man lang ako binati ni Mike.
Kinuha niya ang case ng beer, kumuha ng 2 bote at umupo sa sofa. Buti naman at pinansin mo ako, Mike. Sabi ko, pinili kong huwag na lang itanong ang tungkol sa mensahe. Kumuha ako ng beer at pumasok sa kwarto, pagod at kinakabahan. Nagdesisyon akong matulog ng maaga. Pagpasok ko sa kwarto, tumunog ang telepono. Isa pang mensahe. Walang number. Malapit na. Oras. Magtatago o maghahanap. Kinilabutan ako. Naiinis na ako kanina, ngayon nakakatakot na. Sumagot ako, nanginginig. Stop messaging me. Hindi ko alam kung sino ka at ayoko ng laro. Tigilan mo na ako. I-block ko na ulit ang sender at pinatay ang telepono. Hindi ako makatulog na maayos. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Hoy, pre, bulong ni Mike. Halatang lasing. Hindi ko alam pero parang may nagtatangkang kausapin ka. Nakatanggap ako ng kakaibang text, parang sinabi mo kanina. Binuksan ko ang pinto at kinuhang telepono niya. Tumigil ang puso ko sa takot nang mabasa ito. Huling pagkatataon, magtatago o maghahanap. Kailan mo nakuha to? Tanong ko. Kanina pa siguro. Hindi ko naman talaga tiningnan. Sabi niya. Bumalik ako sa kwarto at binuksan ang telepono ko. Isang missed message. Sige, ikaw, magtago. Matinding panik ang kumalat sa dibdib ko. Bigla kaming parang nahantad. Hindi na kami nag-iisa. Bago ko pa magawa ang anuman, namatay ang ilaw. Akala ko outage lang. Pero nalinig ko ang pinto sa harap ng apartment. Bumukas. Sigurado akong nakalak ito. Magtago tayo kay Mike. Bulong ko. Bumaba ako sa sahig at sumiksik sa ilalim ng kama. Bigla, namatay ang telepono. Kahit may sapat na battery. Lumamig ang paligid. Mabigat ang mga hakbang. Mas mabigat kaysa kay Mike. Mabahong amoy ng bulok ang pumasok sa silid. Narinig ko ang pinto ng closet na nagsara. Pabilis ang hakbang. Biglang nabasag ang pinto ng closet. Sumigaw si Mike. Isang sigaw na punong-puno ng takot. At pagkatakos, katahimikan. Pagbalik ng ilaw, durog na pinto ng closet. Wala si Mike. Ilang araw na ang nakalipas, wala pa ring makita ang mga pulis ng bakas niya. Walang paliwanag. At ngayon, habang nire-record ko ito, tumunog ang telepono ko ulit. Tago-taguan tayo. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.